Good morning guys, welcome back sa aking mumunting channel and long time no see, pasensya na sa tagal ng pagkawala ko. Pero sa aking pagbabalik, i-review natin ng bago ng Kia, which is yung kanilang latest, which is na 2024 Kia Sonet. First and foremost, thank you Kia Philippines for not inviting me here para sa gagawing review. Thank you Kia Philippines, specifically Kia Alabang para sa unit na to na aming i-review. And then thank you rin kay Reno Campo ng Kia Alabang para sa pag-a-assist sa amin sa buong proseso na to. Without further ado, simulan na natin ang review. By the way, disclaimer lang, possible ito maging isang buyer's guide rather than a proper review ng Kia Sonet para naman maiba sa mga typical na napapanood natin sa YouTube. And I might sound fast at dahil doon, pasensya na, just try to keep up na lang. And salamat. Simulan natin sa harap na exterior muna. As you can see, ito yung evolution ng signature nilang Tiger Nose Grille. And then, ito yung pwestuhan ng DRL para sa EX at SX variant. Dito, silver design lang siya. It serves no purpose. Walang lining na ilaw, no LEDs, puro halogen lang. At ganito ang headlights niya sa harap without the star map. And itong sa ibaba, unang tingin pang fog light siya. Pero sa LX variant, yan ang DRL na makukuha mo, dilaw. Ang weird lang kasi first time ko makakita and maybe first in its kind siguro na DRL na dilaw. 3-piece design ng brake lights niya. Kung LX ka, magtiyaga ka sa halogen bulbs. Pero kung naka EX or SX ka, meron kang tinatawag ni Kia na star map, which is isang magara na light bar na sobrang ganda tignan sa gabi. At dahil LX lang to, yung white lines na ito ay hindi LED. Reflectorized sticker lang ito, made to mimic ang star map na LED lines. Ganito ang lights niya sa likod. Ang side mirrors niya ay adjustable electrically sa LX pero ang auto fold feature ay available lang sa EX or SX. Integrated ang turn signals sa side mirrors across all trim levels except sa LX manual na nasa fender ang turn signals. Ang roof rails ay available lang sa EX at SX as usual. Sa mga naka-EX and SX, there is a do not load sign sa roof rails nyo. Pero for your peace of mind, double check it with your agents or sa casa near you. Fin-type antenna included across all variants. Walang spoiler na included sa LX. Itong bump na to ay kasama lang talaga sa molde ng katawan niya. Merong rear wipers na may pang squirt pang linis. Nicely tucked away dito sa third brake lights. Merong camera sa lahat ng variants. Good thing talaga na hindi nila ito pinagdamot. Ang gara lang kasi yung guidelines niya connected talaga sa steering wheel inputs mo. 2 rear parking sensors, wala sa harap, unlike sa race na meron daw. Yung bumper niya walang design allocated para sa tambucho kasi ang muffler niya nakatutok pababa. Hindi nakatutok diretso palikod. Suspension niya sa harap ay MacPherson strut while sa likod naman ay coupled torsion beam axle. Ito isa uli sa magagandang features niya. Ang wheels niya 16 inches para sa lahat ng trim levels. Lahat 205 by 55 R16, lahat alloy except sa LX manual na wheel cover lang. At hindi pa dyan nagtatapos ang good stuff niyan dahil ang lahat ng variant ni Sonet naka-disc brakes, ang 4 na gulong. Doon pa lang panalo ka na kasi pati disc brakes hindi lagi ino-offer sa mga budget na kotse. What more sa crossovers? Sa mga curious, ito ang label sa may pintuan para sa wheels niya. Fuel capacity niya is 45 liters, accepting mga 91 plus octane na unleaded. Wala tayong protractor dito para masukat sana approach at angle niya. Pero one thing's for sure, medyo may unting haba ang nguso niya. Unti lang naman. Pero dahil mataas ground clearance niya, yung mga apex at gutter dapat hindi mo na matatamaan ng basta-basta. Supposedly dapat maganda kalalabasan sa departure angle kasi maiksi ang likod niya. Tapos slightly nakaangat pa. Kumbaga hindi niya ka-level sa ilalim ang body unlike sa harap. Huwag na natin pag-usapan pa ang breakover angle nito kasi hindi naman to isang SUV. People should know na crossover lang tong mga ganitong klase ng sasakyan, hindi SUV. Pinagmukha lang nila SUV. Anyway, isa sa mga kinaganda niya versus sa competition is yung kanyang ground clearance na 205mm. Hindi sobrang taas pero enough para sa mga typical na lubak at humps dito sa Metro. By the way, mas mataas siya ng 5mm compared sa Toyota Race. Itong kotse na to ay merong wheelbase na 2,500mm which is, ang katumbas nun ay isang mas maiksing ikot or mas magandang turning radius.
Under the hood, wala siyang insulator. Ang makina niya ay isang 1.5 liter 4-cylinder naturally aspirated gas engine na commonly found sa Stargazer at sa other variants ng Kia Seltos, producing 113 horsepower at 144 Nm of torque. More powerful than the turbocharged Toyota Race, which is only rated at 97 horsepower at 140 Nm of torque. NA pa to, which equates to less problema pagdating sa turbos in the long run. 4-cylinder siya, so hindi magiging maalog unlike sa mga naka 3-cylinder. Ganito ang key fob niya, typical lock, unlock at trunk unlock na need mo i-hold to unlock. Sa interior naman tayo. Ito ang kanyang design for the dashboard. Basic functions, nandyan na sa harap nyo without being cluttered or too overpopulated ng mga pindutan. Ang design ng air vents niya, hawig sa ibang Kia models, pero sa akin, para na di siyang totally inspired talaga sa Volvo XC40, na haluan lang ng DNA ni Kia. Pero para sa akin lang. Going back, ang steering wheel niya ay 3-spoke na polyurethane with controls. 3-spoke leather naman para sa SX variant. Power steering. Yung mga controls niya, some of them ay may pang audio, Bluetooth call, and the best is meron siyang pang cruise control, which is pinagdadamot ng karamihan for this price range. It can only do tilt, hindi siya telescopic. On the left side ng wheel is yung parang naman sa adjustment sa pagbato ng ilaw o yung leveling ng headlight. Available ang push start stop button sa EX at SX variants. Typical key ignition lang dito sa LX. Ganito ang animation niya kapag in-on. Ito naman ang animation niya kapag in-off. Ganito animations niya sa gauge cluster kapag nagpapalit ka ng gears. At ganito naman ang mga information sa screen na pwede mo i-switch to your preference. So regarding sa speedometer, itong 0 na to, kapag umaabante tayo, correct me if I'm wrong pero so far sa napansin ko, ito kasi pag tumataas, increments by 1, hindi siya yung tumatalon na mali-mali ang bilang dahil gusto niyang humabol. Kumbaga, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pataas. Dahan-dahan yun na sinusunod niya talaga number by number. Unlike do sa iba na masabi lang na digital pero mabagal kasi paminsan 1, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 18, mga ganyan. Yung tumatalon kumbaga. Pero just correct me if I'm wrong pero ang napansin ko dito, increments by 1 talaga siya. Ang size pala nito is 8-inch, tandem sa 4.2-inch na TFT display sa instrument panel, while sa SX variant, naka 10.25-inch siya, paired with 10.25-inch din na TFT display sa instrument panel mo. Yung gauge niya and at the same time itong infotainment niya or yung head unit niya is merong dimming function. So halimbawa nasa maliwanag kang lugar, parang naka max level ang brightness ng head unit. Tapos same goes dito sa gauge. So halimbawa naman na nasa madilim kang lugar, dun nagdidilim din siya. Itong dalawang to sabay. Maganda yung ganung feature kasi nga kapag nasa dilim ka tapos na-lessen ng liwanag ng LCD at saka ng instrument clusters or ng mga gauges, less strain sa mata. Etong module na to, nailaw siya kapag nakalock ang sasakyan. Parang sa mga alarm, kumbaga. At ito rin ang sensor na nagdidim ng brightness sa infotainment at gauge cluster. Speaking of alarm, wala akong makitang alarm function sa remote pero meron si Sonet na anti-theft system sabi sa brochure. Sa higher variants, ang infotainment niya ay merong ambient sounds or sounds of nature. Pero since lower variant lang ang LX, ang meron lang dito is screensaver na pwede mo lang iset to an analog clock, to a digital clock, or wala. Meron siya auto mode para sa front lights. Ang sunroof ay available para sa SX only na variant. Speakers niya ay hindi tulad sa ibang bansa na Bose sound system. Dito no brand indicated pero decent ang quality. Maselan ako pagdating sa sound quality sa totoo lang. Hindi na ako ganun ka self-proclaimed audiophile tulad ng dati, pero husga ko, papasa ito sa karamihan. Babagsak nga lang ito sa mga kagaya ko na mahilig sa bass kasi dito napakahina niya kahit taasan mo sa settings. Ang head unit niya o yung tinatawag ngayon ng mga tao na infotainment system ay may Android Auto at Apple CarPlay ready. Take note, wireless pa. Pwede din yung typical na radio, Bluetooth sound transmission, at may USB browser din siya. Don't expect nga lang na capable to for watching videos because it's not. Only music files lang. Of course, for safety reasons. Ang rear camera niya may trajectory lines na sumasabay sa pag-ikot ng steering wheel. Walang 360 view pero may abang for sure kasi meron siya sa gilid na button pero disabled lang.
Nothing fancy sa aircon controls niya, basic and straightforward. Walang pindutan dito sa harap para makontrol ang aircon sa likod. Pero itong isang rotary knob, kung gusto mo mag-share ng aircon sa rear passengers, dapat piliin mo yung unang option lang kasi yung mga sumunod na option, nahahati lalo ang buga niya, which in turn, napuputol mo ang supply ng aircon sa likod. Merong dalawang tray sa ilalim ng infotainment malapit sa cambio. Kung SX ka, wireless charger ang nasa space na ito. What we have here is an ordinary USB port, hindi siya fast charger. Isang Type-C na hindi ko matest kung capable mag-fast charge kasi wala akong Type-C to Type-C na cable. Pero in theory, it should. At isang 12-volt outlet. May dalawang cup holder siya sa tabi ng cambio para sa lahat ng variants. Pero kapag naka EX or SX ka, meron 2 additional cup holders sa armrest ng mga rear passengers. Yung center armrest niya may maliit na storage lang kapag binuksan. Hindi malalim, lumiit siya dahil sa kinain na space ng aircon vents at nung handbrake. Ang top cover niya hindi hard plastic, padded naman kahit manipis, kaya hindi masakit sandalan ng matagal. Meron 2 airbags si Sonet sa lahat ng variants. Tig-isa sila ni driver at ni front passenger. Pero let's discuss it for a moment. Sa race, umaabot hanggang 6 airbags kung top of the line ang kinuha mo. Else, dalawa lang din siya kagaya ni Sonet na tig-isa si driver at front passenger. Kung usapang top of the line, si Sonet, dalawa pa rin ang airbags, while si Race ay may 6 airbags. Let's talk about the doors for a moment. All doors have their own power window switches, handle grips sa mga armrest, tig-isang speakers, a total of 4 speakers plus 2 tweeters on the front, provisions sa payong at storage for bottles and stuffs, pero no door locks on each door. Regarding sa door locks, ang 2 front doors niya pwede mabuksan from the inside anytime, kahit iset ni driver to lock. I repeat, from the inside, hindi from the outside. Sa dalawang pintuan naman sa likod, kung nasa loob ka at gusto mo lumabas, you have to open the door twice to unlock it para makalabas ka. Ganyan ang safety feature ni Sonet sa pintuan niya, which, kung ako tatanungin personally, I don't like it that way. Walang physical na kinakalikot para pang lock at unlock ng mga pinto, central door lock lang talaga. Going back on the doors, here's your typical power side mirror and window buttons. The doors lock and unlock, and windows lock and unlock. Sadly, wala ni isang bintana sa harapan ang may one push all the way down function. Except sa SX, meron auto up and down and safety for the driver's side. Unlike sa windows on the front, the rear windows don't go all the way down. For some cost-cutting reasons, si driver's side lang ang hindi nilagyan ng handrail, pero the rest meron. Both sun visors merong vanity mirrors. Sa mga fans ng straight pipes dyan, hindi po ito na-extend, so di po siya papasa sa visor test nila Yuri at Jacob. Individual map lights at front na may control din for the cabin or dome light sa gitna ng kotse. Sunglass storage, rear AC vents with ample storage bin and dalawang Type-C charging ports. Seat pockets only available sa front passenger, wala sa driver. Ang mga upuan niya ay composed of cloth seats with leather on the sides. Doesn't feel nor look cheap. Not super comfy pero I can last for a couple of hours here with no back pain whatsoever. Isa sa mga pangit dito is wala siyang height adjustment and a proper lumbar support. Ang kaya niya lang gawin is mag-forward and backward and also mag-recline. Ang headrest niya does not tilt pero can be adjusted up and down, unlike sa iba na budget cars na fixed na yung headrest kasama na sa hulma ng upuan. Rear seat sa LX variant is a bench type, cloth with leather on the sides, same as in the front. Sa EX at SX, leather seats siya all the way na 60-40 with foldable armrest na may cup holders. Sa LX variant, fixed na yung headrest, no foldable armrest, pero literal na flat talaga siya kapag na-fold down. Unlike sa iba na sinasabi flat daw pero naka-incline ng bahagya. Meron siyang saksakan ng seatbelt sa gilid para sa mga pasaherong ayaw maramdaman yung buckle sa likod nila kapag sumandal na sila. Meron din siyang ISOFIX para sa mga nagbabalak ng baby car seats. Ganito itsura niya sa likod. Ang trunk capacity nito ay 385 liters. Walang ilaw sa cargo for the LX pero meron sa EX at SX. Walang storage or hidden compartments dito sa cargo area. Wala din 12-volt outlet for outdoor purposes sana. Kung maglalagay ako ng isang box dito sa likod, ang pwedeng mag-fit is 92 by 72.5 by 62.5 centimeters. May malalim na part dito na madami ang may ayaw kapag malalim, kaya mahirap daw maglagay ng gamit. May pros and cons naman to, pero para sa akin, okay naman to. No big deal. Manipis ang trunk floor cover na ginamit kaya madali itong madedeform lalo na kapag nabasa kaya ingat na lang. Dito nakatago yung spare tire with basic tools na kakailanganin mo para magpalit at isang tow hook. All secured in place gamit itong container na to na made out of styrofoam. Don't expect the spare tire na nakabags din gaya ng mga nakakabit cause it's not. Sana may adjustable floor cover sila na ginawa. Yung pwede mong itaas yung cover para kapag nag-fold si rear seats, flat surface all the way sana. Yung hindi na magkakaroon ng lubog dito. Kaso wala. Another missed opportunity to kay Kia para sa akin. Grabe naman Kia, sana may taliman lang kayo nilagay dito para di naiikot yung tao para lang itayo uli yung mga upuan.
So pag bumili kayo ng Sonet, LX, EX, SX, lahat yan walang cargo tray cover. Pero merong nakaabang. Yun nga lang, since bago-bago pa yung unit, kahit sa parts department nila, wala pa silang available na pricing. Pero sabi nila, eventually, magbebenta rin naman daw sila ng mga accessories na ito. Hopefully, isa na siya sa mga ma-avail. Pero ito nga, missed opportunity. Sana, bundled na lang. Pero, it is what it is. Ang hatch niya, merong maliit na storage or grab handle para sa mga hindi abot ang buong hatch kapag isasara. Kapag naiwan yung naka-on ng ilaw sa loob ng sasakyan, hindi siya namamatay. Pero mamamatay ang ilaw ng kusa kapag nilock nyo siya gamit yung remote. By the way, as of this posting, ang colors nga pala na mapipilian nyo sa Pinas ay Vivid Red, Snow White Pearl, Imperial Blue, may black roof option para sa red and white, limited edition naman si Gravity Gray, at exclusive naman sa SX ang Pewter Olive. Ito ang graph para sa mga safety features niya. Kamusta naman ang Sonet kapag na-drive? Maganda. Parang lang nasagot. Pero kung isa-summarize ko siya in one word, oo, totoo, maganda naman talaga. Response niya, okay naman. Actually, gusto ko yung hatak niya. Hindi sobrang tulin, hindi hirap. Sufficient talaga for your everyday needs. Definitely hindi hirap sa mga akyatan. IVT na ang tawag ni Kia sa transmission nito or Intelligent Variable Transmission. Kumbaga, enhanced version siya na isang natural na CVT. Power delivery is good. Wala akong nararamdaman gear changes kapag umaarangkada. Pag CVT kasi, madami nagsasabi nung rubber band effect which is commonly found sa mga CVT. Pero dito, since IVT na siya, hindi ko siya nararamdaman. Sa ride, komportable naman ako sa upuan niya. Not the best, it lacks good lumbar support. You'll really get what you paid for. Pero kahit ganito lang siya, it will still put a smile on your face. Suspension niya, to be honest, maganda. It's the right blend para sa akin. Not too bouncy and definitely hindi matagtag. Yung kahit late ka nakapagpreno sa humps, hindi masakit sa pakiramdam. Ito yung hindi ka maiinis sa mga lubak na hindi mo maiwasan sa daan kasi maganda yung pagdampen niya or yung pagplay ng suspension. Sa pagliko, masaya ako kasi wala akong gaanong nararamdamang body roll. Syempre meron yan kapag mabilis kang lumiko. Pero sa iba kasi mababa pa lang speed mo, ramdam mo na para kang tumatabingin ng onte. With all that being said, I'd still highly recommend this car. It's a great subcompact crossover with a reasonable price, or should I say, with an affordable price tag of just 868,000 pesos. Meron siyang 4 na variants which is pasok sa mga budget mo. Sisimula siya sa LX manual which is 758,000. Sumunod naman ang LX Matic which is 868, and then ang sumunod ay EX which is 978,000. And then yung top of the line na SX which is 1,138,000 pesos. 1,138,000 pesos. Para sa akin, ang LX ang pinaka bang for the buck. Pero kung EX ang kukunin mo, para sa akin, siya naman yung sweet spot talaga. So kung budget restraint ka, LX ang marerecommend ko sa'yo. Pero kung nakakaangat ka ng konti sa buhay, EX talaga ang highly recommended ko. Yung SX kasi para sa akin, siya yung pinaka tech-loaded na variant. Kaya hindi ko rin siya personally ma-recommend kasi nga yung price niya medyo tumaas na. Pero kung afford mo naman ng SX, why not, diba? Go for it. Don't get me wrong, maganda ang SX. It's just that wag mo lang iisipin na yung price na babayaran mo is pumapasok ko na sa category or sa mga level na ng mga MPVs at ibang SUVs. So ayun nga, yan na ang aking review para sa 2024 Kia Sonet, ang pinaka bagong crossover ng Kia. And salamat sa inyo sa panonood hanggang sa dulo ng video na to. Special shout out para sa Kia Philippines, specifically sa Kia Alabang at kay Reno Campo para sa pag-accommodate sa amin at sa pag-aasikaso para sa buong proseso na to, para sa review na ginagawa namin ngayon sa kotse na to. Again, maraming salamat ulit. Paalam.